Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Kalahating oras na sila naglalakbay. Subalit, nanatiling hindi kumikibo si Wilson, ni hindi nito binubuksan ng ilaw sa loob ng sasakyan. Pinagtataka ni Carmela ang matyaga nitong pakipag-usap sa bata hanggang sa antukin ito at makatulog. Hindi nagpakita ng ganun tiyaga sa pakipag-usap si Dennis sa anak. Lagi itong humahanap ng paraan na maaaring mapagkaabalahan ni Andrea. Hindi minsan niyang inisip na kaya agad na nag-alok ng kasal si Dennis 1 linggo matapos niyang sagutin ito ay upang magkaroon ng ina ang anak nito. Nang maalala si Dennis ay biglang sumakit ang ulo niya. Ibinalik niya ang pansin sa katabi. Nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Pero ikinababahala niya ang katahimikang iyon sa pagitan nila. Inihatid siya ng lalaki sa pupuntahan niya at kahit papaano ay obligasyon niyang maging palakaibigan. Kanina, habang hinuhubad nito ang leather jacket upang itakip kay Andrea upang huwag itong mabasa ng ulan, ay natitigan niya sandali ang anyo ng lalaki mula sa liwanag na nanggagaling sa taillights ng pickup nito. Napakatangkad nito, maskulado, halatang alaga sa gym, at napakagwapo. Para bang may something dito, para bang pamilyar. Ang boses niya, ang mukha niya, pero hindi niya matukoy. Parang nagkakilala na sila dati, kung saan or kailan, hindi niya matandaan. At bakit kailangan niya makadaba ng init nang hindi sinasadyang magdikit ang braso niya sa braso nito kanina? Ganun na lamang ang pagtataka niya, pero ipinilig niya kanyang ulo para maalis iyon sa kanyang isipan. Tiningnan niya ito. Bakit ka may baril? Tanong niya upang magpasimula ng usapan, kasabay ng paghahayon ng mga mata sa glove compartment kung saan muling ibinalik ng lalaki ang baril matapos niyang isauli rito iyon na makasakay na sila. Kahit naman sino, may sariling baril. Walang interest nitong sagot. Napaungol siya ng lihim. The man was impossible. Muling namagitan ang mahabang katahimikan. Natitiyak niyang hindi interesado ang lalaking makapag-usap sa kanya. Um, Nabasa ko ang upuan sa sakyan mo. Anas niyang muli. Nagpipilit na gumawa ng mapag-uusapan. Nagkipit ito ng mga balikat. Ang konsentrasyon nito ay nasa pagmamaneho. Maya-maya ay napansin niya ang daan na para bang bituka ng manok. Napapikit siya. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Dahil sa lugar na iyon, doon namatay ang mga magulang niya. Suddenly, ay nakarinig siya ng mga boses. Carmela? Nasaan ka? Carmela? Ang boses na iyon ay nag-echo sa kanyang utak. Giniginaw ka ba? Bigla siya nagmulat ng mga mata. Aha? Ano? Parang giniginaw ko eh. Sinulya pa nito ang glove compartment. May face towel ako riyan sa compartment. Kuhanin mo. Malinis yun. Pamunas mo sa sarili mo. Basang-basa ka eh. Hininaan nito ang aircon. Sorry, nakalimutan kong basang-basa ka nga pala.
Ipinagkamali ng lalaki ang panginginig niya sa ginawa. Perhaps, talaga namang nilalamig siya. Sa nanginginig na kamay, ay kinuha niya ang face towel mula sa glove compartment at pinunasan ng katawan. Ang tinig na biglang nag-echo sa isip niya ay ang eksena sa masasamang panaginip niya sa nakalipas sa 2.5 taon. Binabangungot siya ng gising. Ipinilig niya ulit ang ulo at tumingin sa katabi. Nagsinungaling ako sa'yo, sabi niya. Parang nahihiya siya. Wala naman talaga akong tinawagan para humingi ng tulong eh. Alam ko, napakagat ng labi si Carmela. Pakiramdam niya ay ang sama-sama niyang tao. She wanted to have a friendly conversation with him. Besides, she didn't like the silence between her and the stranger. It was kind of weird, pero mahirap kausap ang lalaki. Tila bibilhin niya ang bawat salita nito. Pero sinubukan muli niya na kausapin ito. I'm sorry kung hindi ako nagtiwala nung una. Mas magugulat ako kung basta na lang nagbukas ng pinto ng kotse mo. Ang mga mata pa rin nito ay nakatuon sa kalsada. Maya-maya ay kinabig nito ang manibela at gumilid ang sasakyan. Gumulong sa upuan si Andrea at nagising ito. Ma'am, agad na hinawakan ni Carmela ang bata. It's okay, honey. Halos pabulong niyang sabi. Isinubo niya rito ang nabitawang feeding bottle at dandahang tinapik ito. Maya-maya ay dumedo na uli si Andre at nagpatuloy ito sa pagtulog. Sorry, di ko sinasadya. Sabi nito. Wala yun. Muli siyang umayo sa upuan niya. Mahirap ang daan at madilim. Hindi kita dapat kinakausap. Sabi niya rito. Saan kayo patungo mag-ina? Mag-ina? Muli ay wala siyang balak itama ang pagkakamaling iyon. Sumagot na lamang siya. Patungo kami sa Santa Clarita. Saan kayo galing? Ginabi kayo. Tagaroon ba kayo sa Santa Clarita? Sa unang tanong mo, sa Maynila kami galing. Doon sa ikalawa, taga Santa Clarita ang pamilya ng father ko. Inilagay niya ang face towel sa dashboard at nagpasalamat. Galing kayong Maynila? Bulalas nito, nilingon siya. Ano naman ang naisipan mo? At nagbiyahe ka papuntang Santa Clarita. Tapos kasama pa ang iyong anak. Bakit ka naman pinayagan ng asawa mo? Paano kung hindi kita hinintuan? Alam mo bang halos hindi kita tigilan kanina? Mula sa isang strangherong halos hindi gusto magsalita, ay namangha siya sa sunod-sunod nitong tanong. Idagdag pa ang bahid na galit sa tono nito. Hindi ko inaasahan na mamamatayan ako ng baterya eh. Paliwanag niya. Umalis kami kanina umaga. Hindi ko naman ina-expect na malayo pala to. Akala ko kasi bago mag-9, makakarating kami sa Santa Clarita. Ang asawa mo, bakit ka niya pinayagang magbiyahe? Tanong nito sa kanya. Samantala, Wilson point of view. Napuna ni Wilson na hindi gustong sagutin ng pasahero niya ang tanong na iyon. So alin na lang sa dalawa? Single parent ito? O tumakas ito bilang asawa? Nag-aaway ito ang asawa at umalis dala ang anak? Ano man iyon, hindi na rin niya inulit ang tanong. Malapit na sila sa Santa Clarita at matatanaw na sa paligid ang ilaw mula sa kalat-kalat na mga kabahayan. Nilingon niya ito. Saan dito kita ihahatid? Tanong niya.
Sa Santillan Farm, sagot nito. Sinisipat ang daan sa nanlalabong salamin. Pinahira ng kamay ang condensation. Ah, malapit doon ang pupuntahan ko. Ani ni Wilson at kumunot ng noo. Saan ka sa Santillan Farm? Sa pagkakaalam ko ay beach resort din iyon. Doon ba ang tungo niyo mag-ina? So, isa sa mga cottage doon? Nahinto ang kamay nito sa pagbabahid ng salamin. Yung beach resort business ay tumigil na. Pamula nung ilang sandali munang lumipas bago nito dinuktungan ang sinasabi na tila ba kung may paraang maiwasang sagutin iyon ay hindi na ito magsasalita. Pamula nang mamatay si Lolo. Lolo? Nagtatakang tanong niya. Nagsalubong ang mga kilay niya at sinulyapan ito. Ang tinutukoy mo ba ay ang dating mayor sa bayang ito? Si Quintin Santillan? Pag-aari niya ang mga Santillan Beach Resort. Kilala mo ang lolo ko? Taga-norte ako at dating may katungkulan sa gobyerno ng Papa. Nakilala ko na ang lolo mo. Siguro mga once or twice. Mabilis na gumana ang isip ni Wilson at may naalala. 2.5 years ago, may na-aksidente diyan sa Bitukang Manok. Isang linggo matapos mailibing si Mayor Santillan, ang anak at manugang niya na hindi na tuloy ang sasabihin niya na magsalita si Carmela. Mga magulang ko yon. Namatay sila sa aksidenteng iyon. Nakita niya sa mukha nito ang lungkot habang sinasabi iyon. So ikaw yung tumigil sandali si Wilson. Biglang inabot ang ilaw at binuksan iyon. Kumalat ang liwanag sa loob ng sasakyan at hindi siya nakapagsalita sa nakita. Kaharap niya ngayon ang napakagandang mukha. Wala pa rin pinagbago ito. Sobrang ganda pa rin ito sa kanyang paningin. 2.5 years ago na mag-flash ang galit nito sa hospital room na tinutuluyan ito noon. Ang mukhang nanatiling maganda sa paningin niya sa kabila ng mga galos at bandages. Ang mukhang bumilang ng ilang araw bago tuluyan na waglit sa isip niya. Sa ikalawang pagkakataon ay nagtagpo sila. Both instances, she was ang glamorous. Minutes ago, matapos niyang ilagay sa likuran ang anak nito at balikan niya ang mga bagahe sa kotse nito, nanatili ito nakatayo sa gilid ng pick-up under the rain in the middle of the night. Bagamat hindi niya gaanong naaninag ang mukha nito, alam niya na napakaganda nito. At hindi nga siya nagkamali. Nakatali sa likod nito ang buhok, in ponytail. Nakaplaster sa ulo ang basang-basang buhok. Pero hindi nito kailangan ang salon perfect dahil perpekto na ito sa paningin niya. Taglay nito ang totoong ganda, katulad ng natatandaan niya 2.5 years ago. Ngayon niya gustong isipin ang nararamdaman niya noon ay hindi empathy dahil sa pagkawala ng mga magulang at lolo nito ng halos sabay. Kung ano man ang nararamdaman niya noon ay hindi nabigyan ng pagkakataong umahon sa loob ng isang minutong pagtatagpo. Only this time, the desire had been given the chance to surface, to be recognized, even before he realized who she was. Pero bakit sa kabila ng mahigit 2 taon, ay iisa ang pinupukaw nito sa kanya? And why this woman in particular? Wala siyang nasagot sa isiping iyon. Samantala, Carmela point of view, hindi rin siya nakapagsalita. No wonder, he sounded familiar. Sa kabila ng alanganing liwanag kanina, he still looked familiar. Si Wilson Piontevilla.
Iyon ang sinabi nitong pangalan sa kanya sa ospital. Oo, natandaan niya. Natandaan niya nang umalis ito sa bathroom at nakita niya kung gaano katangkad at kagwapo ang lalaking ito sa gitna ng ospital room niya. Natatandaan din niyang hindi niya tinanggap ang pakikiramay nito noon. It had been 2 months short of her 25th birthday. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Ephraim, ang papa niya, at inatake sa puso ang lolo niya na siya nitong ikinamatay. Mula sa Amerika ay agad siyang bumalik ng Pilipinas. Nasa Santa Clarita na ang mga magulang niya nang dumating siya. Nag-eroplano siya patungong Lawag at pagkatapos inagrenta ng sasakyan na maghahatid sa kanya sa bayan ng mga Santilan. Nang mailibing ang lolo niya, ay bumalik na sila ng Maynila kinabukasan. Gamit ng ama niya ang vintage car ng lolo niya. Hindi niya matandaan ang buong pangyayari dahil hindi niya gustong tandaan. Ang natandaan lamang niya ay ang sakit na naramdaman niya habang nakahiga siya sa kalsada. At pagkatapos nun, wala na. Nang magising siya, ay nasa ospital na siya. Meron siyang minor cuts at mga galos. At ng oras ding iyon, ay parang isang bomba ang sumabog sa kanyang pagkatao nang malaman niya kay Luis na ang kanyang mga mugulang ay namatay sa aksidenteng iyon. Nadaganan ng mga troso mula sa itaas ng daang pinanggilingan nila at hindi nakatalon ang mga magulang niya. Isang buwan matapos ang pangyayaring iyon, ay bumalik siya ng Amerika. Sa ibang bansa na niya ipinagpatuloy ang medical practice. Gayunman, ang kaalaman niya sa medisina ay hindi na pagyaring upang magamot ang trauma niya. 8 months ago, bumalik siya ng Pilipinas sa pagpipilit na rin ni Luis. Nagtrabaho siya sa ospital kung saan siya unang mag-aral ng medisina. Sa ospital niya nakilala si Dennis. Ayaw na niyang maalala ang lalaki ngayon dahil ayaw niyang maramdaman ang guilt na lumulukob sa kanyang puso. Sa pagkaalala ko ang pangalan mo ay tumigil ito sandali at tila kinakapa sa kanyang isipan kung anong pangalan niya. Charmaine? Yes, Charmaine. Charmaine Satilan, di ba? Carmela. Pagtutubid niya sa lalaki. Yeah. Yeah, Carmela. Hello again, Carmela. Hindi pa tayo. Tawagin mo nila akong Carmela, for short. Putol niya sa sinasabi nito. Hindi agad nakapagsalita si Wilson. Pero maya-maya ay nagsalita ito. Carmela, mas bagay sa iyo ang pangalang yon. Wika nito. Pagkuway mabilis na idinagdaga. Sinisisi mo pa rin ba ako sa pagkamatay ng mga magulang mo, ha, Carmela? Nabigla siya roon. Hindi niya inaasahan ang tanong. Hindi siya makahagilap ng isasagot. Sinisisi pa ba niya ito? Tulad ng nararamdaman niya noon. Aksidente ang nangyari sa mga magulang niya. Ipinaliwanag sa kanya ni Luis iyon nang una siya nagkamalay. Ganon din ng mga investigador. Subalit may bahagi ng isip niyang tinatanggihan iyon. Lamang ay hindi niya maisatinig. Bigla ay may nakapasiyang galit sa kanyang dibdib. Ang alam niya ay nawalan siya ng 2 magulang ng sabay. Sa mismong panahong nawala ang lolo niya nang dahil sa kapabayaan ng mga puwentibilya sa security measure ng mga truck at trailers ng mga ito. And 3 deaths in the family almost at the same times was too much to bear. Nang manatili siyang tahimik, ay iniba ni Wilson ang tanong. Sino ang uuwian ninyo mag-ina sa dating bahay ng lolo mo? Ang katiwala, si Manong Ponso. Siya ang tumatao roon. Alam niyang darating kayo? Ang bakasyong ito ay isang biglaang pasya. Sabi niya.
Bigla ng lamig ang kanyang tono. Hindi birong biyahe ang ginawa mo ah. Alam ba ng asawa mo ang bakasyon mong ito? Wala ka nang pakialam doon, sabi niya. Bigla ay parang may naramdaman siyang inis sa tanong nito. Ayaw niya magsinungaling about sa kanyang non-existing husband. Hindi ka naman siguro galit niyan, di ba? Tuya ni Wilson. At isipin kanina mo pa akong gustong huntahin. Kanina iyon, nang hindi pa siya nito isinasa ilalim sa third degree. Nasagot ko na ilang tanong mo na dapat mong malaman, sabi niya. Hindi natin alam kung anong panganib ang naghihintay sa daan, sabi ulit nito. O baka naman nag-away kayo mag-asawa. Pagkatapos umalis ka nang wala kang sinasabi sa kanya na hindi niya alam. Alam mo ba, you are crazy. Pwede mong ilagay sa alanganin ang buhay ng anak mo tsaka ikaw. Napaangat ang likod niya sa sandalan sa sinabi nito. Tuluyang bumangon ang iritasyon sa nahihimigang galit sa tinig nito. My life? Tama ka. And my son's life. So wala kang pakialam. Hindi ko sinabi sa yung hintuan mo ako. In fact, pinipilit mo akong sumakay rito. Ha? Eh di sorry. Eksaheradong paumanhin nito sa nanunuyang tono. Ipagpaumanhin mo nag-aalala ako na baka mapahamak isang babaeng walang sentido komon na tumayo sa gitna ng kalye sa ilang lugar at sa 10 oras ng gabing bumabagyo. May ilang sandaling natahimik si Carmela sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang nagsisinghalan sila ng estrangherong ito. Sa tunay, ay tama naman ito. Napakawalang isip niyang basta na lang nanatiling nakatayo sa gitna ng madilim na kalye. Huminga ng malalim si Wilson. At pagkatapos ay mahinahong kinausap siya. Alam ko ang pakiramdam mo, Carmela. Alam ko ang pakiramdam nang mawalan ng mga mahal sa buhay. And I'm sorry dahil nawala ang mga magulang mo dahil sa aksidenteng iyon. Pero huwag mo sisi sa akin ang lahat. Aksidente iyon. Pero sa ginawa mo kanina, isinapanganib mo ang buhay ninyong pareho ng anak mo. At kung may nangyari sa inyo, hindi yun aksidente. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Carmela bago nagsalita. Lumabas ako ng kotse dahil may nakita akong sasakyan na parating. Paliwanag niya. Hindi na ako nag-isip at tumakbo ako palabas upang pirahin yun. Subalit natakot yata sa akin ang driver. Hindi ako hinintuan. It seemed na mas may matanong kaisipan ang driver na iyon. Sabi nito, na tila may amusement sa mga mata. Pwede ba? Huwag mo nga insultuhin. Sabi niya. Nagpakawala ng paghinga si Wilson. Sa rearview mirror ay sinipat nito si Andre sa likuran. Ilan taon na anak mo? Tanong nito. 3.5 years old. Muli nitong sinilip si Andre sa salamin. Sandaling nakita ni Carmela ang paglambot ng anyo nito. Pagkuway tumiim ang mukha. Nakita ni Carmela na naggalawan ang mga muscles nito sa may panga. At pagkatapos ay marahas ang paghugot nito ng paghinga. She almost feared him at the moment. Hindi niya maintindihan ang biglang paghalili na ekspresyon nito. At sa sumunod 10 minuto, sa kauna-unahang pagkakataon, ay ipinagpasalamat ni Carmela ang katahimikan sa pagitan nila. Samantala, Wilson point of view. Bagamat malakas pa rin ang hihip ng hangin, ay banayad na ang ulan nang iparada ni Wilson ang sasakyan sa harap ng 2 palapag na bahay. Si Carmela ay nagbukas ang bintana ng sasakyan at inaninag sa kadiliman ang lumang bahay ng lolo niya. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa paligid ay ang ilaw ng sasakyan. Madilim ang buong kabahayan.
Bakit hindi man lang nag-iwan ng kahit anong ilaw si Manong Ponso? Pabulong niyang sabi sa sarili. Magkakasunod na busina ang ginawa ni Wilson at naghintay na may magbukas ng ilaw. Subalit na natiling madilim ang buong kabahayan. Natitiyak mo ba na nasa loob ng bahay ang Manong Ponso na sinasabi mo? Ani ni Wilson at muling bumusina. Kung may tao riyan, ay tiyak na nagising na yun sa busina ko. Pero imposible yun. Gayunman ay nasa tinig nito ang pag-alinlangan. Si Manong Ponso ang katiwala ng bahay na iyan. Nang mamatay si Lolo at ng mga magulang ko, ay siya na ang tumatao diyan. Muling napubuntong hininga si Wilson. Pagod na pagod siya at basang-basa. At kumikirot pa ang likod niya. Siguro kahit anong higaan na makita niya, ay hihigaan niya ng mga sandaling iyon. Pero hindi niya basta may baba ang mag-ina sa lugar na iyon at umalis. He was 100% sure na walang tao ang bahay. Maraming posibilidad kung bakit wala ang Manong Ponso na sinasabi mo. Aniya, binuksan ng pinto at lumabas ng sakyan. Maaaring nasa kamag-anak o sa kaibigan. Tinungo niya ang covered portico at lumakad patungo sa malaking pinto. Sunod-sunod na malalakas na katok ang ginawa niya. Pagkatapos ay nilingon niya si Carmela na bumababa ng sasakyan. Siguro naman ang katokong iyon ay kahit patay gigising sa kinahigan niya. Sabi niya at pumunta muli sa sasakyan. Walang taong bahay na to. Hindi makuha magsalita ni Carmela at nakita ni Wilson ang panlulumo, pagod at kung ano-ano pang emosyon sa magandang mukha nito. Muli ay nagpakawala siya ng buntong hininga. Hindi ito nagpaabisong darating, kaya natural lamang ang posibilidad na wala itong daratnan. At kung hindi ako nagkakamali, wala ka ring susi sa bahay na yan, di ba? Nilagyan niya ng sarkasmo ang tinig niya. Hindi pinansin ni Carmela ang sinabi niya at sa halip ay lumakad patungo sa pinto at sinubukang pihitin ang doorknob. Subalit hindi iyon matinag. Nilinga nito ang madilim na kapaligiran. Walang maririnig kundi ang malakas na ihip ng hangin at ang marahas na paghampas ng mga alon sa baybayin. Ang dagat ay 50 metro ang layo mula sa lumang bahay na iyon. Maya-maya ay lumingon sa kanya si Carmela. Tama ka. Wala akong kahit anong susi dito para sa bahay na iyan. Hindi ko inaasahang hindi darating si Manong Ponso eh. Napapailing na nagbuntong hininga na lamang si Wilson sa narinig sa sinabi nito. Carmela point of view. Natitiyak ni Carmela na nagmura ito. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Gusto niya magalit dito. Pero wala siyang karapatan para magalit. Inabala niya ito. Basa din ito. At marahil ay pagod na rin tiyak. Pagkatapos ay ito at wala naman palang taong inaasahan niyang dadatnan. Wala naman dapat ikagalit, di ba? I'm sorry. I'm sorry kung naistorbo kita. Ibababa ko na si Andre at ang mga gamit natin at huminto siya sa pagsalita dahil mapapabulalas lamang siya ng iyak. Nilalamig siya, gutom, at talagang hinang-hina na siya ng oras na iyon. Humakbang siya patungo sa pick-up upang kunin ang bagahe nila. Bago siya makadalawang hakbang, ay nahawakan ni Wilson ang braso niya at pinigilan. Hindi ako galit sa'yo. Bumaba ang mga mata nito sa kamay nitong nakahawak sa braso niya. Bigla rin siyang binitawan na tila napaso. Nilingon nito ang bahay, itinaas sa mga kamay at nagbuntong hininga at saka muling humarap sa kanya. So, okay. Nagagalit ako sa'yo.
Pero hindi dahil inabala mo ako, kundi paano kung nagbiyahe ng walang abiso, ng walang plano. Paano ko ang unang taong nakakita sa inyo kanina sa daan may masamang motibo? And granting na hindi ka nasiraan sa daan, anong gagawin mo sa saradong bahay na ito? Matutulog sa kotse? Muli itong napasinghap at bumuntong hininga. Sorry, para akong sirang radyo na paulit-ulit. Hindi, hindi naman sa ganun. Para ka lang concerned na tatay. Bahagyan ng laki ang mga mata nito sa sinabi niya. Dahan-dahan itong kinagat ang mga labi nito at napasinghap naman si Carmela sa ginawa nito. Napakagwapo talaga nito. Under another circumstances, she would really be fascinated. Tatay, amused na pag-ulit ni Wilson. Sa edad kong ito, parang bigla itong huminto sa pagsalita. Iglap na nawala ang ngiti. Mula sa liwanag ng headlights, nakita ni Carmela ang pagdaan na kung anong damdamin sa mga mata nito. Hindi niya nabigyan ng pangalan iyon. Galit ba ito o lungkot? O pareho lang? Yeah, naging tatay din ako once. Sabi nito at bumuntong hininga. Halos hindi narinig ni Carmela ang sinabi nito. At bago pa niya mairehistro iyon sa isip, ay binuksan ni Wilson ang likuran ng pick-up. Muling ibinalot sa jacket nito si Andrea upang huwag mabasa ng ambon. Inilabas nito ang bata at iniabot sa kanya. Hawakan mo muna anak mo. Iikot ako sa likod bahay at baka may bintana nakabukas sa likod na maaari ko pasukin. Wika nito. Bumalik sa formal ang tinig nito. Inilipat nito sa mga bisig niya ang tulog na tulog pa na bata. Nag-iingat si Wilson na huwag magising ang bata. Nang ilipat sa kanya, subalit ang hindi nito naingatan ay nang masagi ang palad nito ang harap niya. At bagamat hindi iyon sinasadya, ay hindi lang basta sagi ang nangyari. Napasinghap ng malakas si Carmela. Tila dinikitan ng baga ang katawan niya. Ramdam na ramdam niya ang kamay nito sa kanyang harapan. Nabrace sa pagitan ng mga kamay nilang dalawa si Andrea. At nang tumingala siya rito, ay nakayuko rin ito sa kanya. Maliban sa pagkabigla, ay may iba pang emosyon ang nakita niya sa mukha nito at hindi niya iyon gustong i-acknowledge. Si Wilson ang unang umiwas ng tingin at mabilis na binitawan sa mga braso niya si Andrea. Nanlalambot ang mga tuhod niya at muntik nang dumausdos sa mga braso niya ang bata kung hindi siya napasandal sa pick-up. Umikot sa likod ng pick-up si Wilson. Binuksan ang fiberglass na itim na nakatakip sa likod at may kinuha roon, isang flashlight. Pagkatapos ay lumakad ito patungo sa likod bahay. Sinundan niya ito ng nababalisang tingin. Pakiramdam niya ay nag-init siya ng mga oras na iyon. Pakiramdam niya ay may kung anong sensasyon na lumulukob sa kanyang pagkatao. Napapikit siya. Isa lamang iyong hindi sinasadyang pagdaitin ng kamay nito sa gilid ng kanyang harapan. Bakit kailangan niyang maapektuhan? Saan galing ang ganun damdamin? At bakit pa sa isang estranghero na hindi naman lubusang kilala? Ilang sandali siyang nanatili nakasandal doon nang mapo na ang kislap ng flashlight sa loob ng kabahayan. Mabilis siyang humakbang patungo sa may pinto. Nakahanap ba ito ng mapapasukan? Pagkatapos inarinig niya ang pagbubukas ng barrel bolt. Ilang sandali pa ay binubuksan na nito ang isang bahagi ng dalawang panel sa pinto. Paano ka nakapasok? Tanong niya. Hindi nakalak ang pinto sa kusina. Siguro ay hindi na isara ng sinasabi mong Manong Ponso. Walang anumang sabi nito. Humakbang palabas at tinungo sa sakyan.
Pinatay nito ang makina at kasabay niyon ay ang pagdilim ng paligid. Ang tumatanglaw na liwanag ay mula sa dala nitong flashlight. Dumiretso ito pabalik sa loob ng kabahayan. Sumunod si Carmela. Mula sa ilaw na sa flashlight ay sinuyod niya ang tingin ang buong paligid. Malaki ang salas na iyon para sa iilang pili at mamahaling muebles. Ang lolo niya ay hindi mahilig sa mga kasangkapang hindi naman kailangan. Ang malaking sala ay para ma-accommodate ang mga taong nagtutungo roon araw-araw. Ang bahay na iyon ay karaniwan ng hindi nawawala ng tao dahil sa katungkulan ng lolo niya bilang alkalde. Pero ngayon, wala itong katao-tao. Parang haunted house. Mula nang mamatay ang lolo at mga magulang niya, ay hindi niya kailanman na inais na umuwi rito. Kung hindi sa pagpipilit ni Luis na magbakasyon siya sa Santa Clarita, ay hindi siya paparito. Hindi niya gusto makaalala. Ang panaginip na iyon ay tila isang bangungot para sa kanya. Mga palalapit na yabag ng lalaki ang pumukaw sa pag-iisip niya. Sinusubukan ko ang mga switch ng ilaw. Walang gumagana ng ilaw kahit na isa. May palagay akong putol ang kuryente sa bahay na ito. Bahagya nitong nilapit ang flashlight upang maaninag siya. Kaya mo bang karga ng anak mo habang naghahanap ako ng kandila na masisindihan? Kita ko sa mga mata mo na pagod ka na. Baka mamay bumagsak na lamang diyan. Inayos niya sa balikat niya si Andrea. Maya-maya pa ay katahimikan ang sumunod. At tama si Wilson. Baka maya-maya pa ay bumagsak niya dahil sa sobrang pagod at sakit ng balikat niya. Maaari akong maupo sa sopa. Nahapong lumakad siya patungo sa sopa na yari sa nara at may makapal na kutsyon. Iniusog niya ang malalaking almohadon sa sopa at naupo roon. Si Wilson ay tinungo ang dakong kusina. Naririnig niya ang pagbukas-sara ng mga drawer at pinto ng mga cabinet at kalansing na kung ano-anong mga kasangkapan. She welcomed the noise he was making. Naririnig niya ito kahit nakapikit ang mga mata niya. Wilson point of view. Mula sa posporo nakita rin niya sa kusina ay sinindihan ni Wilson ang isa dalawang kandilang nakita niya sa storage cabinet. Lumakad siya patungo sa pinto ng kusina at maingat na isinara ang pinto at ibinaba ang barrel bolt. He actually picked the lock. Walang kahirap-hirap. But there was no need for Miss Santillan or whatever her married name was to know about it. Ipinagpapasalamat niyang hindi nakabarrel bolt ang pinto. Marahil ay sa kusina nagdaan ang katiwala ng bahay nang umalis. Luma na ang bahay na iyon, subalit mahuhusay ang mga kahoy na ginamit at solido ang mga barrel bolts maliban sa mga doorknob na disusi. Malalaki ang mga bintana pero may grills iyon. Bumalik siya sa sala. Nakakita ako ng posporo at napatigil siya sa pagsalita. Bumagal ang pakakbang niya. Sa sopa ay naroon si Carmela. Nakahilig sa malaking almohadon. Sa kandungan nito ay si Andrea. Sa tagpong iyon ay may isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Pinilig niya ang ulo. Annie, LJ, bulong niya. Sa isang mahabang sandali ay sinikap niyang ibalik sa normal ang paghinga. Pagkatapos ay yumuko siya at maingat na kinuha mula sa kandungan ni Carmela ang bata. Dinoble ang pag-iingat na huwag madaete ang kamay niya rito. Ang nangyari kanina ay ang kinamaang niya. At dahil sa nangyari kanina ay nagising ang kanya. Wala siyang natatandaang napukaw ng ganun katindi ang kanya sa nakalipas na halos 5 taon. Hindi lang alaala na mag-ina niya ang pinukaw ni Carmela. Lalaki lang siya, normal lang iyon.
Iyon ang katwiran niya. It's time I start dating again. Pagkatapos ng bakasyong ito, sabi niya sa sarili. At bigla niyang naalala ang sekretarya ng boss niya, si Sheila. Si Sheila yung tipong babae na gustuhin ng lahat dahil sa hubog ng katawan nito. Katawan na ikamamatay ng lalaki kapag hindi nakuha. Pero para sa kanya, parang wala siyang pake.